Ang topic po natin ngayong umaga may kinalaman po sa kung paano tayo makakapanatiling nakatayo. Yung pong spiritual warfare. It is not about a lesson, it is about how you practice what you heard. Kung paano tayo ay maging wise man. In this time, itong panahon natin ngayon, nasa end time tayo, kung paano tayo manatiling wise man. Ngayon, question. Dumating na ba sa sitwasyon that you acted like the foolish man? Taas ang kamay. Okay? So, alam natin yun na may time na tayo unaware. Na tayo, we acted like the foolish man. Even in dealing with one another. Dealing. Pang-araw-araw. Na pakikipag-usap mo sa isa't isa. Masyado ka ng, alam mo pag ikaw ay bago pa lamang, nangungupo. Alam ba, bago dito, yung bagong dating dito, sa loob, nangungupo, magalang. Pero pagka ito na-build up na yung confidence, tawag natin doon yung po bang, familiarity. Yung familiarity syndrome, tama yung mag-asawa. Kung gaano ito magtitigang mainam pag kayo nagliligawan pa lamang. O kung magtitigan, makalaglag matching. Pagkatapos, pag dumating ang time na mag-asawa na sila, wala nang nararamdaman na kahit na walang kuryente, nag-iiba. Familiarity. Yung bagong mananampalataya, kung gaano gumalang doon sa kanyang leader. And then, dahil matagal na niyang nakakasalimuhan, nakakabiruan, ganyan. Nawawala na ang respect. Kailangan po natin ang awareness. At magiging aware ka lamang pag ikaw ay mayroong pananampalataya. Kaya yung pong preaching ng Panginoong Jesucristo, kauna-unahan niyang preaching, repent. For the kingdom of God is at hand. Yung pinreach ni Pastora noong Sunday. Malalim na lesson ng repentance. At pag narinig ang repentance, a lot of people will reject sa mind niya. O kaya, iniisip niya na madaling sabihin mo yan hindi mo lang nararamdaman ang nararamdaman ko. Nakukuha niya ba niya sabi ko? Nasabi mo na ba yan? Na madali lang yan sabihin niya kasi hindi niya nararamdaman ang nararamdaman ko? O hindi niya, wala siya sa aking lugar? Kaya madali lang niyang masabi yon? Lumalabas na ba sa bibig mo yan? Of course. Of course, iniisip mo na ang iyong sitwasyon unique kaysa sa iba. Pero hindi yan ang sinasabi ng Bible. Walang pagsubok, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Tagalog. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo o sa iyo na didinanas ng lahat ng tao. Hindi common sa lahat ng tao. Wala pang dumating na pagsubok na hindi pangkaraniwan sa lahat ng tao. Ang lahat ng pagsubok na yan, tinan nyo nga, pati nga naman yung prayer na natutunan natin tinan nyo, ano yung prayer na natutunan natin? Santa Maria na ng Diyos, matuwaran mo kayo magsalangin mo kami. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Santa Maria na ng Diyos. Nakikita niyo yung palitan ng ano yan? Palitan? Paulit-ulit? Ano ibig sabihin nun? Bakit hindi pa sabihin nga katulad kanina, pareho lang kanina? Mas madali yun, mas maigsi. Dahil alam niyo, mga minamahal ng Panginoon, wala pang pagsubok na dumating sa isang tao na hindi dinanas ng iba. Tapat ang Diyos. At hindi niya pahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magpapagtagumpayan ninyo. So, paano mo hindi napagtagumpayan yon? Hindi mo tinake advantage yung binigay niyang lakas. Ulitin natin sa English, natin na niya. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able.
But with the temptation, isa pa. But with the temptation, kasama ng temptation, but with the temptation, will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Mapapagtagumpayan. Sabi sa akin nung isang dumanas ng temptation, okay, na nauwi sa lesbianism. Wala, pastor, wala na akong nagawa. Kanya na lang ako. Siya na lang nagawa. Hinayaan ko na lang. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang talagang kailangan natin dito ay ang pananampalataya. Na sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, binibigyan tayo ng lakas. Gusto niya tayo magtagumpay. Hindi lang natin tinatanggap. Ephesians 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Yung self-reliance, yung masyado kang confident, self-confidence, yun ang magdudulot sa atin ng bakbaksak, failure. Yun ang magdudulot sa atin ng madapa tayo at mawala tayo sa hulog. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ang ating might ay kulang. Hindi enough yung ating pagsisikap. Hindi enough. Yung paglaban mo ng sarili mong paraan is not enough. Wisdom ang kailangan natin na mula sa Diyos. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nasusundan niyo pa ako? Nandiyan pa kayo? Okay. Kaya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi niya, not by might nor by power, but by my spirit. Yun ang sabi ng Panginoon. Sinabi niya ito kay Zerubbabel. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Ephesians 6:10, sabi niya rito, finally, my brethren, nakita na niya yan, be strong in the Lord and in the power of His might. Ang Holy Spirit na nasa sa atin, kaya pinagkaloob sa atin, so that we will be endued with power from on high. Power to overcome. Power to act accordingly sa gitna ng temptation. Kaya yung repentance, repent for the kingdom of God is at hand. Ang repentance ay metanoia, yung senior ni Pastora, metanoia. Ang ibig sabihin ng metanoia, change of mind. Magbago na tayo ng isip. Change of will. Magbabago tayo ng pananaw tungkol sa kasalanan, tungkol sa Diyos, tungkol sa ating sarili. Magbabago. Ang hindi na-experience ng marami ay yung pagbabagong yon. Magbabago na tayo ng pananaw tungkol sa forgiveness. Hindi ako makapagpatawad. Di ko makalimutan yung ginagawa niya. Of course, mahirap magpatawad. Sabi niya, patawarin mo po kami sa aming kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. Lead us not, forgive us our debts as we forgive those who trespass against us. Bago niya tayo ni-require ng isang bagay, tayo muna ay kanyang in-empower. Minamahal ng Panginoon. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. For it is not by might nor by power, but by my spirit. Verse 11. Say, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the evil one. So ano yung mga whole armor? Kaya itong whole armor, ito yung sa Tagalog, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. Baluti ay para sa digmaan. So ang idinidescribe dito, nung unang panahon nila,
ng mga Romans. Ito yung Roman soldier, yung sundalong yon, naka-helmet ito, may helmet. Yung helmet is to protect the mind, may helmet, meron tong breastplate, meron tong baluti. Okay. Meron itong shield. Ayan. Ayan ang mga sundalo. Tingnan niyo yung itsura niya. Tapos meron pa siyang sinturon. Yan ang ginagamit nila pandigma. Tapos nandun yung sword. Tapos may sandalyas. So, yan ang whole armor of God na sinutukoy dito. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles. Ano ba yung wiles sa lalang sa Tagalog? Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Ang lalang, tricks, yung kanyang pamamaraan, lalang ng Diablo. Ang kailangan natin, baluti. Put on the whole armor of God. Are you geared for warfare? Tanyo yung sa COVID, are you geared to face COVID? Kaya pupunta ka sa mataong lugar, hindi mo yun alam. Invisible yun. Hindi mo alam kung sinong meron, sinong wala. Kaya nagkakahawahan eh. At kalimitan daw po, hindi naman ito nahahagap doon sa mga taong, yung maramihan. Nahahagap ito kalimitan, yung komportable siya, kapamilya. Alam niyo, nangyayari ngayon, clustering. Isang buong opisina, isang buong pamilya, clustering, isang buong church. Clustering. Ang clustering yung kumpul-kumpol. Cluster. Buwig-buwig, kumpul-kumpul sila. So yun, magkakamag-anak, komportable sila sa isa't isa. Okay? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the evil one. For we do not wrestle against flesh and blood. Meron tayong kalaban na hindi natin ay against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ang alam lang natin, yung taong gumawa ng masama sa iyo. Pero hindi mo alam kung sino yung nasa likod nun. Hindi mo na-acknowledge kung sino yung nasa likod nun. Ang na-acknowledge mo lamang yung taong gumawa. Kaya yung taong gumawa ng masama, yun ang dapat nating utasin. Yung taong gumawa ng masama, yan ang dapat nating kalabanin. Ang naglalaban-laban, tao sa tao, pamilya sa pamilya, asawa sa asawa. Ang misis, worker na ng church, hindi makapag-submit sa asawa. Repentance ng message noong Sunday, ha? Inirepent mo ba yun na ikaw hindi makapag-submit sa iyong asawa? Sabihin mo sa katabi mo, bawal yun. Alam niyo ba mga minamahal ng Panginoon, yung sabi ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon, huwag mo itong gawin, yun sa ikabubuti natin. Pag may sinabi siyang negative, don't. Do not. Yun, merong positive na gustong maitulong sa atin. Mga minamahal ng Panginoon, we do not wrestle against flesh and blood. Sapagkat ang kaaway natin, ito, tinan nyo, ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang na mamayan sa libutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Nasiraan kami naflatan kami dito sa itaas ng bundok. Nakita kami na manggagawa. Yung manggagawang yun, maraming tato. Kaya sabi ko, kaya ba nakulong? Sarawin nakulong. Tapos, sila pala, tumino doon sa kulungan dahil meron nag-share sa kanilang misyonaryo. Ito ang senior. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa libutang ito, ang hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kakampi tayong lahat ng Diyos. Pero ang kalaban natin ay hindi tao. Hindi bahala na at saka sige-sige. Ganon sila eh. Siya tagagawa ng patalim. Nagkasundo sila. Nung time na yon. Kasi yung missionary na yon, hindi ang itinuturo ay yung feeling good
lesson sa gospel. Ang itinuro yung reality ng digmaan warfare. Bakit magulo pamilya nyo? Ba't di kayo nagkakasundo-sundo? May demonyo dyan. O, huwag ka na tumingin sa isa't isa, ha? Sa salamin ka na lang tumingin. Seriously, merong nasa likod nun. Kaya ikaw ay dapat na maging aware. Merong nasa likod nun. Bakit biglang nagiging mainitin ang ulo mo? Bakit ikaw ay suspicious sa kapatiran mo? Bakit ikaw mag-iisip ng kahalayan sa kapatiran mo? Tapos lalabas sa bibig mo yon, magpapalipad hangin ka sa kapatiran mo. Sige nga, tingnan nga kamay ninyo. Ayan. Dito, digmaan yan. Lalang. Okay, tinan nyo uli yun. Verse 10 uli. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa. Kakampi tayo ng Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Okay. Isuot ninyong baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Lalang dito yun. Yung lalang na yan, magkakaroon ka ng mga negative imaginations. Na ang gusto ng Panginoon, ang imagination, kaloob ng Diyos, kasi ang Diyos ay nag-i-imagine. He declares the end from the beginning kasi alam na niya, nakita na niya, na-imagine na niya kung ano magiging itsura. And then God said, sinabi ng Diyos magkaroon. Inisip niya muna yon. Tayo ay katulad ng Diyos, bago tayo gumawa ng isang bagay, inisip muna natin. At bumabaksak tayo doon dahil sa ating pananangan sa nararamdaman. Tama. Hindi, gusto ko yung pag-amin. Tama. Tama. Okay. Yun ang ating umiiral sa atin. Ang naramdaman, nagugutom ako. Ayan. Nauuhaw ako. Ayan. So, kung ano-ano pa yan. Iba pa, kahalayan ako. Parang may kahalayan ako. Ayan. Pumapasok sa iyo, yung mga negatives na yon. And then you entertain. Why? Because you're used to it. Nakasanayan. So, isuot ninyo baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo sapagkat ang kalaban natin hindi tao kundi mga pinuno, mga pangyarihan, mga tagapamahala sa kadilimang na mamaya sa libang ito, ang hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan. So, sa himpapawid, nandyan yan. Wave. Nandyan yan. Nandyan yung signal. Nandyan. Nandyan sa himpapawid. Sa room na ito, yan dyan. Kung ang cellphone mo is smart, smart lang ang mahagap niyan. Kung globe, globe lang mahagap niyan. Nagigets niyo sinasabi ko? Sa TV mo, kung anong channel lamang yan, yun ang mahagap niyan. So, may connection itong receiver. Transmitter, and the receiver, transmitter, receiver. Yan. Saan nakapamilyar, saan naka-tune in? Naniniwala ba kayo sa infiltration? Yun ang kanyang taktika, yun ang pamamaraan. Si Adan at si Eva na-infiltrate. Yun ang kanyang taktika. Kaya pag na-infiltrate, ito na. Susundan niyo ba ako na yung ginagamit ko lang analogy yung radyo, pero yung frequency ng mind natin. Sa ngayon, nakakonect ka sa God. Ang frequency mo, God. Okay. Yan, frequency mo ngayon. Mamaya-maya mo, pagbaba mo pa lamang dyan, nag-uusap na kayo, iba na. Maaring ikaw, maiba ang frequency mo. Ma-auto-change ang frequency. SATAN na. So, magiging receptive ka na ngayon doon sa frequency na yon. Mabubulungan ka na ng hindi magandang sa Kukuha niyo ba ako doon? Mag-iingat, huwag makakalingat. Applicable sa lahat. Hindi lamang sa COVID yun. Dahil ang COVID is just an example of an invisible enemy, yung virus. Isa lang yan. Pero ang a-attack sa atin in the last days is not only one plague, kundi plagues. Ano sabi sa Bible ni Jesus? Plagues.
Plural yon. At ang iniimbento nila marami. Bukod sa, ito ay upgraded SARS. SARS yun lang ang pinagmulaan nitong COVID-19. Upgraded na SARS. Yung H1N1 pinalala. Dinidevelop. Kasi po, mga minamahal ng Panginoon, sa digmaan, di ba, ang naglalaban ni tao, ang nasisira structure. So, yung mga weapon of destruction, ang kalimitan, ang nasisira structure. Sisirain mo ang tulay, sisirain mo yung building, sisirain mo yung ganyan, di po ba? Pero ang target mo lamang doon, para magtagumpay ka, tao, mapasuko mo yung tao. Tama. O, ngayon, itong biological warfare, nakatuon sa tao. Sabi niyo ngayon, biological warfare. Ayan. Tingnan mo nyo. Very effective naman yung ginagawa ng mga masasama. Tataniman niya ng bomba ang katawan niya, tapos pasasabugin niya. Siya, alay na siya, alay. Akala niya yon, nalulugod na ang kanyang Diyos dahil alay siya. So, pasasabugin niya, ang mawawasak, ang mapapatay niyang kaaway, marami-rami din. Siguro mga may 100 din. Kung minsan, hindi naman kaaway. Pasasabugin niya sa gitna ng restaurant ng matao, sa mall, pasasabugin niya ang sarili niya. Tapang lang yun, bihira. Pero ngayon, yan na nauusong yun, brainwashing. Yung mga bata, papapasukin mo sa, halimbawa, sa isang eskwelahan, na yung eskwelahan na yon ay namumuno ng leftist o yung pakaliwa sa gobyerno against sa government. Wala namang government na perfect. Kaya lagi kami makikitang di maganda sa government. Tapos yung mga bata na ito, ikukondisyon ang mga minds nila. Kaya sila open ngayon doon na ang thinking nila bawat gawin ng government ay negative. Pagkakalaman sa politika lang yan. Pagka naman kakampi sa politika, hindi nila sinasabi yun eh. Tanyo yung mga critics ngayon, nasa kabilang panig ng liberato. Nagigets niyo ba ako doon? Kaya lamang sila nagsasalita ng hindi maganda kahit may anong development na ginagawa dahil hindi lamang nila kapanalig, hindi nila kakapartido, kontrapartido. Kaya lamang sila nagsasalita. At ang tinatarget nila, minds ng mga tao, conditioning the minds of the people. Para ang i-favor yung partido nila versus sa partido na yon. Partido ng Diyos, partido ng Diablo. Sinabi yan natatandaan nyo yun natatandaan niya wheat and tares. Wheat and tares, di ba? Natatandaan niya wheat and tear. Okay, yung binhe, tinanim ng Diablo, yung binhe, itinanim ng anak ng Diyos, yung salita ng Diyos. Pero nagpunlan din siya habang ang tao ay natutulog, nakalingat. Nagtanim siya ngayon. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kawit na gasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masamang damo, magkamuka. Now, kaya't lumapit ang mga alipin sa puno sa bayat sinabi nito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bumulitin po ba namin ang mga yun? Siyempre, tanim ng kaaway eh. Sabi niya, wag. Lagot niya, baka mabunot pati trigo. At tinan niyo to. Sabi niya, wag. Because you are not able to judge. Hindi nyo kayang husgahan kung alin doon yung masamang damo at kung ano yung trigo. Baka yun ay nasa proseso, bunutin mo, akala mo masamang damo ay hindi pala masamang damo. Nasa proseso. Nasusundan niyo pa ako doon. Kaya sa mga example na ganito, ang ipinagmamalaki ko ay yung aking balaing doming, yung tatay ni Darlene. Na noon yun, ayaw na ayaw yun. Talagang yun ay kritiko at siya ay persecutor ni Balaing Luz. Yan, nakikinig kaya yata dyan ngayon, di ba? Hindi ba? Okay. Ipinanalangin ko na mapanaginip na awa niya, Panginoon. Tapos nung napanaginip niya, sabi niya, nanaginip ako, sabi sa iyo na raw ako sumama. Pagbuhat nun,
So, siya ay hindi masamang damo. Si Apostle Paul ay hindi masamang damo. Kung binunot siya, walang karapatan ng sino man magbunot, hindi niya yun alam. Nagigets niyo ako, mga minamahal ng Panginoon? Wala kang karapatan bunutin ako. Kasi ako rin mismo Hindi ko rin pwedeng bunutin ang kahit na sino. Nagigets niyo ba sinasabi ko? O tapos, yung mga negative sa akin, i-accuse, hindi ba, pastor, ganyan ang ginawa mo, ganyan ang sinabi mo. Bilang leader, we have to decide on something. And ang trabaho ng bawat isa ay tulungan. Tulungan ninyo. Kaya hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong bikisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Okay. So, ito ang paliwanag, tinan ninyo. Pagkatapos iniwan ni Jesus sa mga tao, pumasok sa bahay, lumapit sa kanyang alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Sabi ni Jesus, sabi niya, ang anak ng tao ang naghasik ng mabuting binhi. Sabi niya, si anak ng tao, di siya, si Jesus. Naghasik siya ng mabuting binhi. Ang bukid, okay, yung field, the world, sanlibutan. Yung field ay the world, sanlibutan. Ang taong pinaghaharian ng Diyos, mabuting binhi, at ang taong pinaghaharian ng Diablo, masamang damo. Okay, maliwanag po ba yan? Sino naghahari sa iyo? Ang pinaghaharian ng Diyos, mabuting binhi. Isa English natin to. Englishin natin. Tinadya. The field is the world. The good seeds are the sons of the kingdom. Siya ang king. But the tares are the sons of the wicked one. Dalawang klase ng sons. Sons of the kingdom, sons of the wicked one. Isa-isa yan ka. Field equals world. Good seeds equals sons of the kingdom. Tares equals sons of the wicked one. Okay, madali. Shortcut mo lang. Okay, may sasummarize mo kaagad. Okay, 39. The enemy who sowed them is the devil. Yung naghasik ng masamang damo, devil. The harvest is the end of the age. Okay, pagka-harvest na, yun ang katapusan na. Harvest time. And the reapers are the angels. Alam ng angels. So, hindi tayo mag-judge. Young reapers. Angels. Hindi tayo ang magdidesisyon ng bawat, sabi niya, huwag ninyong gawin yun, baka mabunot niyo yung mabuting damo. Okay, now, therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. Yung masamang damo will be burned in the fire. Basahin niyo mabuti ito. The Son of Man will send out His angels, and they will gather out of His kingdom all things that offend, and those who practice, isa pa tinan niyo. The Son of Man, ang anak ng Diyos, si Jesus, will send out His angels. And they, the angels, will gather out of His kingdom, kaya niyang piliin. Gather out of His kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness. He will gather out of His kingdom. Isa-separate niya sa kanyang kingdom. And they will gather out of His kingdom all things that offend. Isa-separate. Yung mga offender, those who practice lawlessness. Alam niyo ba yan? Yun ang reason. Meron binanggit si pastora na tungkol doon sa repentance. Why? Tignan niyo, yung prodigal son, bakit siya umalis doon sa kalinga ng kanyang father? At ano ba yung sabihin ng prodigal? Ang prodigal ay irresponsible. Irresponsible living. Irresponsableng pamumuhay. Okay? Irresponsable.
So, paano yung irresponsable? Yung pag hindi ka man lang naghilamos, hindi ka man nag-alis ng muta, yung hindi ka man lang nag-toothbrush bago ka humarap dito. Nakita mo kung paano ka irresponsible? Yung hindi mo ginawa ang homework mo, hindi mo ginawa yung dapat mo, what you are supposed to. Irresponsible. Ngayon, ang time na yon ng mga irresponsible. Nasa loob ng kwarto, hindi nalabas. Pero yon busy. At hindi lang yan, nasisiraan ng bait sa BTS at saka doon sa K-pop. Alam niyo kung bakit sila nasisiraan ng bait doon? Dahil yun ay inspired ng devil. And the devil is the prince of this world. We know that we are of God and the whole world is under the sway. Alam nating tayo anak ng Diyos, ang buong sanlibutan nasa kapangyarihan ng Diablo. Siya ang prinsipe ng power of the air. Di ba nakita na sa Ephesians 6:12? Ulitin natin na, Ephesians 6:12. Tinan ninyo. Para makita natin yung K-pop na ito. Alam niyo yung tropang nyo, sila ay 7. Napanood ko lang noong isang gabi. Mga two nights ago. Inintroduce sa akin nitong si Rona. Hindi ko pa sinisisid masyado, pero yung background, titingnan ko yung mga background ng batang ito, saan nanggaling itong mga bata na ito na mislead. Ang mga itsura nila, sabi ko, mga babae ba ito? Kasi kung umiti, parang babae. Tapos ang mga kutis nila, mala porcelana. Hinalikan si Lucifer. Merong fallen angel, tapos nagpunta doon, tapos kine-close up ang parang lips to lips, yung estatwa ni Lucifer, hinalikan nito. Yung leader ng K-pop. Nakita niyo ba yung, nasa YouTube yun? Now, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So yung signal na yan, nanggagaling dyan, sa environment na yan. Minsan meron kang gano'n na parang may nararamdaman ka, may kilabot ka, minsan meron kang fear, minsan may kabalisahan ka na wala ka namang alalahanin bakit nagkakaroon ka ng kabalisahan. Nagigets na sinasabi ko. Bakit pag napalapit ka sa isang tao, meron kang nararamdaman na kakaiba? Nagigets mo sinasabi ko? Hindi, seriously. Naintindihan ba sinasabi ko? Okay, basang parang bato-baka besa na tango ng tango. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Now, you have to understand, yung heavenly places na yan against spiritual host of wickedness in the heavenly places, maraming lugar. Ang heaven ay hindi isang word, hindi plural ang heaven, heavens. Kaya heavenly places ito, nandyan yan sa realm na yan. At yun ay wave. Kaya katulad dito niyan, meron niyan signal dito sa room na ito. Nagigets niya ako. Nakakapag-isip ka ng masama rito kasi may pumapasok sa mind mo. Kaya yun ang kailangan magkaroon ka ng self-control. What comes into your minds. Amen po. Hello, nasusundan niyo pa ba ako doon? Okay, tuloy natin. My brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. 13. Okay, tinan niyo yan. Therefore, take up the whole armor of God. Yun ang purpose noon. Minamahal ng Panginoon, nung kay bata pa, meron nagbibihis sa iyo. Si nanay, si tatay, si kuya, si ate, nagbibihis sa iyo. Si yaya, nagbibihis sa iyo. Tama. Hindi mo alam i-shoot ang paa mo doon sa butas ng salwal Hindi ka marunong noon. So tataas ang paa, nakaganyan, tapos susuot yun. Tapos, hindi mo yun alam kung paano. Pero ngayon, sabi, take up the whole armor of God. You are the one who is going to do it. Sabi rito sa Tagalog, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. English naman, tinan nyo. Therefore, take up
the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. We need to make a stand. Kailangan. That having done all, to stand. Maninindigan ka, may tatayuan ka. You cannot afford na ikaw yung patangay sa hangin. Yung para ka lamang natangay ng agos. You cannot afford to do that. Kailangan tayo sumabay sa plano ng Panginoon. Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo. Hindi sabing, kung ipapahayag ng iyong labi, si Jesus ay tagapagligtas. Hindi. Kung ipahayag ng iyong labi, si Jesus ay Panginoon. If you confess with your mouth, the Lord. Hindi sinabing, if you confess with your mouth, the Savior, Jesus Christ. Lord, Panginoon, Commander, believe in your heart, God has raised Him from the dead, you will be saved. Raise Him from the dead. Okay. Kasi tayo, ibabangon din tayo muli ng Panginoon. Though we may die, we shall live again. I am the resurrection and the life, sabi ni Jesus. Kahit ang nananalig sa kahit mamatay ka, mabubuhay ka muli. God is going to raise you up. Nakukuha niyo ba ang... Nasusundan niyo ba ako, mga minamahal ng Panginoon? If you confess with your mouth, the Lord... Kaya ang keyword dito, yung Lordship ni Jesus sa pagpapatanggap. Kaya kung nagpapatanggap po kayo, ang mahalaga rito, matagal na sinasabi na nila yung Panginoong si Jesucristo ay tagapagligtas. Alam na ng lahat yun. Pero ang hindi alam ng karamihan ay kung paano siya maging Lord. At magiging Lord mo lamang siya if you will turn around, metanoia, kung ikaw ay magre-repent. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent. Kaya maintindihan natin, ang essence ng Christianity is a warfare. Kasi siya ang commander. So if you side the commander, aware ka doon sa digmaan na ito. At the end, sabi rito they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. They did not love their lives to the death. Nandun na yung action. Hanggang kamatayan, tinanggap nila. Kaya mga minamahal ng Panginoon, nawa ang banal na Espiritu, buong malayang bigyang kapangyarihan tayo sa ating desisyon, sa ating pag-iisip, buong makapangyarihan tayo patatagin ngayong oras na ito. At manatili tayong matatag hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen po. Okay, pagpatuloy natin. Okay. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand. Withstand. Alam ba yung withstand? Yung may bagyo, tapos nakatili ang bahay mo. Withstand. Withstand the wind. Withstand the earthquake. Withstand. Napagtagumpayan. Tagalog. Kaya nga, isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yon. Makatatagal. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, matatag. Matatag. Paring akong nakatayo. Matatag, sabi niyo, matatag. Parin akong nakatayo. Isa pa, matatag. Ayan. Hindi yung hindi ganoon. Hindi yung parang matutumba, parang nangihina. No, hindi. Matatag. Pa rin ako nakatayo. May stand. Sa English, okay, sabi rito, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Sanay na sanay kasing mabuwal. At tinan nyo, hindi na natin maintindihan yung withstand in the evil day and having done all to stand. Sanay mabuwal. Sanay! Sanay mabuwal. Amen po. So, gusto ng Panginoon, itong mga huling araw na ito, iba ang digmaan. Diba?
Bukod dito sa plague, meron pa yan. Famine. How about war? Iba ang digmaan. Minamahal ng Panginoon. Pag sumiklab yan, walang makaka-stop niyan. Ang pinakahuling word na sasabihin ng nag-a-announce niyan, may God bless us. Patay ng lahat ng website. Wala nang connection. Wala na. Wala nang wifi, wala nang ano. Kasi yung tansyado na nila yung baksak niyan. Alam na nila kung ilang minuto ang dating. Calculated nila yan eh. Kasi sa GPS, ngayon nga pag naandun pa ako sa malayo sabi ko kung anong oras ang arrival Sinasabi ng GPS yung speed ko at saka yung nakikita yung traffic na alam kong ano at kung magmintis lang yun, kaunting seconds lang, ilang minutong maiksi lang. Pero calculated yung arrival time ko. Sa eroplano, calculated ang lapag ng eroplano. Tukuyin ng GPS. Ito yung mga missiles na yan. Calculated yan kung ano. In 30 seconds, everything will be gone. May God bless us. Beep! Wala na. No signal. Yun ang worst scenario. Yun ang pagdating sa araw na yun. Patay. Tapos, pag hiwalay ng kaluluwa mo, hallelujah, hallelujah. Iba na naman yun. Faith ang magpapatibay sa iyo para maharap mo yun. Faith. Okay, tuloy natin. Na take up the whole armor of God. How can you take up the whole armor of God without faith? When we talk about God, kalakip niyan, faith. So pag sinabi, therefore take up the whole armor of God, ang alam mo, yung baluti na pandigma ng mga Roman soldier. Suot helmet, suot yan, pandigma. Mga samurai, suot nila yung mga samurai. Meron din yung mga baluti, yung mga samurai. Yung mga military, suot din niya yung mga vest nila, yung bulletproof vest. Pagka yung nakikipaglaban, tapos meron pa rito camera. Suot nila yan. Tignan nyo. Whole armor of God, invisible. So, faith na naman. Ang kalaban, invisible. Ang kapangyarihan, invisible. Susundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? So, you cannot take up the whole armor of God without faith in God. Without believing in the whole armor of God. Without believing in the power and might of God in our lives. Na kaya siya namatay sa cross is to empower. Para empower niya ang kanyang mga minamahal. Yun ang reason kaya siya namatay sa cross. Kaya niya inihandog ang kanyang buhay kasi ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Buhay ba sa iyo yan? Okay. Now, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil days, and having done all to stand, stand therefore having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, having shod your feet with the preparation of gospel of peace, above all. Above all. Sa lahat ng yan. Kasi sa Tagalog yan, tinan niyo. Okay. Kasama ng lahat ng mga ito. Above all, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Kaya sabi ko, sa umpisa pa lang, you cannot take up the whole armor of God without faith in God, without believing in the power of God, without believing in what Jesus Christ have done in our lives. You cannot. Kaya ikaw, laging hubad, wala kang armor. Kung hanggang ngayon, hindi pa buhay sa iyo, yung tungkol doon sa whole armor of God.
Tingnan nyo, yung differences ng ugali ninyo, ng iyong asawa, hindi mo siya matanggap. Walang acceptance. Tingnan ha, doon ikinasal kayo. Kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa, sa kasaganahan, kahirapan, at sa karamdaman at sa kalakasan ay magsasama kayong dalawa. Sticky santo. Opo, payag ka naman. Pero nung nakitaan nyo na ng iba ugali niya kaysa iyo, walang acceptance. Nagagets nyo ba sinasabi ko? Kaysa ko pa ba kayo, mga minamahal ng Panginoon? Sa simpleng pagsasama lamang sa isang bubong ng dalawang tao na nagmahalan, na nagkaroon ng bunga sa pagmamahalan, hindi kakitaan ng unity. Kaya this is a serious talk. Ano ang reason? Acceptance. Kung tatlo ang iyong anak, tatlong ugali niyan. Pero ang isa doon, hindi mo matanggap, walang acceptance. Hindi mo yon favorite. Ang favorite mo doon, si Beet. Yung lagi na lang nakayupayop sa iyo, lagi na lang si Ipe. Kilala niyo ba si Ipe? Nung araw, meron niya si Ipe eh. Yung si Ipe, lagi na lamang nagpapalakas. Si Ipe. Kanya, parang si Kuting, si Muning. Yun ang favorite ni nanay at ni tatay, si Ipe. Okay. Pero yung kakaiba ugali, yung medyo, hindi naman niya gusto yon. Maring pinanganak siya, medyo may pagka-autistic ng kaunti. May autism, may sariling mundo. Okay na tumingin sa katabi mo. May daloy. May pinanggalingang lahi ng ganon. May tagas. Alam niyo ba na mga masisiraan ng bait, meron niyang parang liquid dyan na substance sa brain na tumatagas. So, tawag may tagas. Meron niyang ang mag-asawa, hindi pareho ang pinanggalingan ng pamilya. Iba ang nurture ng isa sa isa. Iba ang nurture. Maring, kaya ka napaka-sweet, ay may magulang ka na napaka-sweet sa iyo habang pinalalaki ka. At yung isa naman, merong mga magulang na mga iba rin ang nurture na pagpapalaki sa kanya. Mapagbiro ang Diyos, pinag-aasawa niya, magkaiba ugali. Yun ang unang-unang lesson mo kung paano kayo ay magtinginan. Kung hindi nyo matanggap ang isa't isa, paano nyo matatanggap ang mga tao sa paligid mo, ang neighborhood? Kaysa ko pa ba kayo, minamahal ng Panginoon? Hindi ko naman sinasabi ang mag-asawa ay magkasundo all the way. Meron din niyang pinag-uusapan, pero ang acceptance ang mahalaga. Nakita ko yung marami sa inyong mga nanay, accepted na ninyo ang asawa niyong kakaiba. Nakita ko naman kayo mga kalalakihan na ang mga asawa ninyong, natanggap na rin yung mga asawa ninyong kakaiba. Nakukuha niyo ba ito? Alam niyo kakaiba? Talagang tayo ay magkakaiba. Yung acceptance at forgiveness, yung repentance, repent for the kingdom of God is at hand, may kinalaman. How do you apply forgiveness pag may mga taong nakaka-offend sa iyo? How do you apply forgiveness? Alam niyo ba ang reason ng disunity sa church ay lack of forgiveness? The same with family. And disunity is lack of forgiveness. Hindi makapag-forgive. Alam niyo, galit na galit sa akin. Ayaw nga pakinggan na ang sermon ko eh. Because he lacks forgiveness. Pero gusto niya makinig sa Diyos. How can you come into the kingdom of God without forgiveness? If you cannot forgive others, how can God forgive you? Hindi ka na mapo-forgive ng Panginoon dahil hindi ka makapag-forgive sa mga taong hindi mo katulad, hindi mo kasing bait, kasing pogi, kasing edukado. Hindi mo katulad. Tayo ba'y kasing banal ng Diyos o makasalanan? Because of forgiveness, natatanggap niya tayo. Ang ginawa ni Jesus, inako niya ang ating sala
para yung ating sala ma-separate. Binayaran na niya ang kasalanan natin. Para ang kasalanan natin, separated sa sinner. So, ang sinner, love ni Jesus. Love ng God because of Jesus. Bakit? Kasi ang kasalanan natin, inabsorb na ni Jesus, redemption. Tinubos. So, ang tingin sa atin ng God, righteous. Imagine, mga minamalang Panginoon, leader ako ng HTBC. I am leading a disunited church. Why? Because of lack of forgiveness. People cannot forgive. Minahal ko naman. Lumapit sa akin, tinulungan ko naman, but cannot forgive me for who I am. Paano magagawa ko? Hindi naman ako kasing perfect mo. Hindi ako talaga kasing perfect mo. Ikaw na. Nakukuha niyo ba ako? Hello, nandiyan ba kayo? So, ikaw na Miss Perfect o Mr. Perfect, ikaw ang kausap ko. Hindi ako kasing perfect mo. Dahil ako isang tao talagang tunay. Hindi tao-tauhan. Hindi ako cartoons. Ang cartoons hindi nagkakamali ng step. Ang husay sumayaw yan. Ang cartoons. Inaatake na ang iyong pamilya, unforgiveness pa rin ang nasa iyong heart. Above all, take the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Amen po. Shield of faith. Yung kalasag, iba-ibang size. Meron yun yung bilog. Pagka nag-iispadahan, bilog. May bakal din yun. No? Hindi basta kahoy lang. Pero mga ano yun eh. Pag sinangga mo yung taga, hindi lalampas. Tataga. Tangga. Pagka yung, ganito yan, ang tawag dito, fiery darts, kasi ang tinutukoy ditong shield, yung board na yung buong pagkatao mo, yung buong, parang sa taas nito, pwede kang umupo doon. Pag yun, halimbawa, nakalinya yung mga sundalo, halimbawa kung akong commander nila, at pagkatapos, ipiprepare nila yung shield nila. Pag sila umupo doon, para silang may bakod. Ngayon, pag pinaulan niya ng pana, yung panang yun, siyempre, a-arc yun yung pagganyan. Pero ang pagbaba nun, hindi galing sa itaas, tapos biglang bababang pa ganon. Yun, lagi merong buwelo. Kaya yung position mo, lahat kayo covered. Tapos yun, ilang grupo, matagal yan, pag tumira ng isa yan, it takes a while bago yung bumunot uli. So, gaganti naman kayo doon. Sasabihin mo ng commander, ready naman ninyo. Iba naman ang sagot doon. Maari naman yung mga bolang apoy. Yun naman ang tatama sa kanila doon. Magkakagulo rin ng formation. Ang purpose nito talaga, sirain mo yung formation. Okay, yung shield of faith, yung fiery darts na yan, may mga lason pa yan. Pagka yan ay nakaligtas ka, halimbawa tinamaan ka sa, hindi naman nakamamatay, hindi yung mortal na bahagi ng katawan mo, tinamaan sa iyo, ang mangyayari niyan, may poison yon, may infection ka. So, yun ang biological warfare din. Yung infection na yon, kakalat yan, maglalagnat. Yun ay kamamatay nun, yung poison na yon. Para ka natuklaw ng ahas. Isasaw-saw muna yun bago ipapana. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Yung shield of faith, you will be able to quench all. You will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Yung faith na yon, yun din ang reason kung ba't isusuot mo yung whole armor. Kasi without that kind of, kasi pag pinag-usapan ng God, laging may, yan. And without faith, alam nyo naman, without faith, you cannot please God. So, ang kauna-unahan, sa John 3:36, he who believes in the Son has everlasting life.
And he who does not believe the Son shall not see life. But the wrath of God abides in him. So, yung faith na yun, he who believes in the Son has everlasting life. He who does not believe the Son shall not see life. Hindi niya makikita. But the wrath of God abides in him. Amen po. Susundan niyo pa ba ako? 1 John 5:4. Whatever is born of God, you need this kind of faith. Whatever is born of God overcomes the world. Sino makaka-overcome? Born of God. Whatever is born of God, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Ano yun? Our faith. Kaya yung shield of faith is a very important na makita natin dito sa whole armor of God. Put on the whole armor of God. Amen po. Above all, lahat yung mga binanggit, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Amen po. Because you cannot please God without faith. Di ba sabi ron sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is God, that He is. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Meron reward sa nagsisik sa God. Sa gitna ng iyong mga nararamdaman, you don't seek revenge. You don't seek, tingnan nyo, seek the giver, not the gift. Isa pa, seek the giver, not the gift. Okay. Seek the Prince of Peace, not only peace, but you seek the Prince of Peace. Sabi niya, you shall seek me, kasi siya ang lahat-lahat eh. Siya ang lahat-lahat. You shall seek me and find me when you search for me with all of your heart. So get your guitar, you sing, umawit ka. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal, ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Nakikita niyo ba yan? Nanalangin si Daniel. Tapos, sa umpisa pa ng kanyang prayer, tinugunan na ng Diyos yung kanyang panalangin. Okay? Pero, yung anghel na magdi-deliver ng sagot sa prayer ni Daniel, pagdaan niya sa Persia, hinarang siya ng prinsipe ng Persia. Sa kalangitan yon at nakipagdigma siya doon, inabala siya. Tapos, tinulungan lang siya ni Michael, Archangel. So, yung digmaan na yon, nakapagpaglaban niya, dalawa ang nakikita ko dito. Ang nagro-rule sa isang bansa ay dalawang kapangyarihan. Isang kapangyarihang nakikita, yung hari, at saka yung isang kapangyarihang hindi nakikita, yun yung prinsipe ng kadiliman. So pagdaan niya doon, hinarang siya. Kasi naandun yung lugar na pupuntahan. Nagigets siya, sinasabi ko, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Kaya na yung mga evil na hari, mga wicked na hari, na-infiltrate yung kaharian. Kung na-infiltrate ang hari, kung na-infiltrate ang pastor, pagpalagay ninyo, di ba? Ano ang solusyon yon? Kung we are not fighting against flesh and blood, bunutin mo siya o ipanalangin mo siya? O tulungan mo siya?
Kasi hindi naman tayo magwawagi. Kung tayo magkakagatan, sabi, mauubos tayong parang hayop. Yun ang sabi sa Biblia. We cannot fight. Kung ang pamilya hindi magkasundo, kayo magkakagat at mag-aaway, hindi magtatagumpay ang inyong pamilya. Cannot withstand. So, ang kalabanin ninyo, yung prinsipe doon sa bahay ninyo na gustong maghari doon, na lumulukob doon sa leader ng tahanan na yon, yun ang inyong kalabanin. Yun ang inyong ipagpilitan. Nakukuha niyo ba siya sabi ko? Woo! Sundan niyo ba ako? Hindi ito ang time na maging tutulog-tulog. Hindi ito ang time na mag-isip ka ng ibang bagay. Your life is in trouble already. Hindi ang time na mag-relax. Hindi ang time na ma-carried away ka ng nararamdaman mo and just say the word kung ano may nararamdaman mo. No. This is the time na tayo ay magkaroon ng stand. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Amen po. Because without faith, you cannot please God. Without faith, you will not be saved. Without faith, ano pa yon? Wala kang victory. Amen po. Without faith, you cannot please God. So, you cannot pray without faith. James chapter 1 verse 6. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Walang focus. So, hindi ka nakakapagbigay ng example as leader of your home sa iyong anak upang siya magkaroon din ng faith at magkaroon siya ng direction. Gets niya ako? Kaya ako nandito ako doon. Believe sa faith ng aking anak. Doon talaga siya yung faith. Kasi nahalaman ko yung faith. Nung siya inordain ko rito, pag touchdown niya sa airport, pagtunog ng telepono niya, ang sabi kaagad ni Robert, sabi niya, na-infiltrate tayo. Ninakaw ang ating mga contracts. 1/3 ng negosyo niya yon. Tapos ang sagot kaagad niya, may planong maganda ang Diyos. Tapos biniting niya kanyang mga tauhan, sabi niya, just give me 3 months, 90 days. Babalik sa atin yung kontrata natin. Akalain mo sabihin niya yon, nakuha na sa kanya. Nangyari nga. Wala pang 3 months. Kanda kumahog pa yung umatake sa kanya, yung kasing CEO nakipag-connive doon sa isang may hawak din ng dialysis, nakipag-connive, siguro may ambisyon siya na magkanegosyo, akala niya ganun kasimple yon, nakipag-connive siya, pinabaksak si Jay, pero kinonfront niya yon, sinabi niya, you sided the wrong group. Hindi yan marunong. Yung nagnakaw na yun ng kanyang kontrata, dating boss niya. Sabi niya, I know you. You don't know anything about them. Sabi, ako humawak doon. Ako manager. Yes, you know the business. You don't know the principle. Tahimik. Tapos nangyari lahat yung prediction niya. Nakamatay ng pasyente. Kanda kumahog sa pagbalik sa kanya. Yung CEO na yun, nasibak na. Sabi ko, anak, yan hindi magtatagal. Gugulong ang ulo niyan. Sisibakin yan. Kasi I have worked sa corporate America. Alam ko yan. Pag hindi mo na manage ng tama at hindi gumanda ang income, baksak, pupugutan ka ng ulo doon. Meaning, pa-fire outin. Yun ding mismong kumalaban sa kanyang yon ang nagbuka sa kanya ng bagong opportunity. Sa Las Vegas. Doon nagsimula ang lahat. Nung siya pumutok ang pangalan niya doon, yung mga CEO na tumatawag sa kanya ngayon, hindi na niya kailangan mag-market. Nakita niyo kung paano kumilos ang Diyos. Akala mo masamang pangyayari sa umpisa, pero yung pala, may magandang plano ang Diyos. Akala mo masamang pangyayari sa buhay ni Joseph, yung pala may magandang plano ang Diyos. Yung palang steps na yon ang magli-lead para siya. Kasi ang Egypt, ang pinaka-powerful na nation noon. Napaka-powerful niyan. Nakukuha niyo ba sinasabi ko?
Okay. Nagkaroon siya ngayon ng favor. So, mga minamahal ng Panginoon, ang pinakamasamang pangyari sa buhay mo, maaaring yun na magbigay ng way para yung mga dream mo, yung plano ng Diyos para sa iyo, yung purpose ng Diyos para sa iyo, magkaroon ng katuparan. Don't give up. Only believe. Huwag mong aalisin yung faith. Amen po. Without faith, you cannot please God. Without faith, you cannot even pray. O paano ka magtatagumpay niya? Wala kang faith, you cannot pray. Amen po. Without faith, wala kang peace. Romans 5:1, tingnan nyo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Wala kang peace. Lagi na lamang yung longing. Lagi naman yan ang kalaban ng iyong faith. Meron kang longing na negative longing o negative imagination. Nasabayan niyo pa ba ako? Hello? Amen ba tayo doon? So, pag walang faith, wala kang peace. Kaya yung shield of faith will give you peace. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen po. Maniniwala ka na ikaw ay justified. Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law no flesh shall be justified. O Tagalogin natin ha. Tingnan nyo. Alam natin ang tao'y pinawawalang sala, justified, pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo Jesus at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao ay din mapapawalang sala sa pamagitan ng pagtalima sa kautusan. Okay naman. Diyan maraming galit. Inambus ako diyan sa Wawa, sa Montalban. Kasi ganito, ang fear nila, yung antinomianism, yun ang fear nila. Yung bagang wala nang mahalaga, hindi mo nasusundin ang Diyos. Yung moral stand, hindi, wala ka nang pakialam sa morality, gagawin mo. That is a sheer hypocrisy po. Hindi mo pwede pong magkaganon tayo. Antinomianism ang kanyang kinatatakutan. Kaya ayaw niya yung teaching ng grace kasi doon, justified tayo. Amen po. Alam nating ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Hesukristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Tignan niyo, parang babaliwalain mo na lahat ng kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao hindi napapawalang sala sa pamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ang tinutukoy dito, mga minamahal ng Panginoon, ang napakahalagang unang step, ikaw ay justified because of Jesus Christ. Not because yun sa pagsunod mo sa kautusan. Pero hindi sinasabi dito na magpatuloy ka sa kasalanan. Malinaw na sinabi ni Apostle Paul yun. God forbid. Dapat ba natin hindi sundin ang kautusan? Hindi. Hindi yon. Pero hindi tayo justified sa pamamagitan nun. Ginagawa natin yun dahil mahal natin ang Panginoon. Nakukuha niyo ba ang aking point? Medyo, mind to. Pero ang talagang totoong pinangangambahan ng mga lawyer, antinomianism. Na para bagang babaliwalain mo na lahat-lahat ng pagkaway saved by the grace of God, mamumuhay ka na ng sinner, mamumuhay ka na ng lawlessness. Ay hindi po naman totoo yun. Dahil ang sin ay lawlessness. Hindi po totoo yun. Don't believe the lie, believe the truth. Amen po. Nakukuha niyo pa ba ako o hindi? Sabi rito sa Galatians 2:20, para masipaliwanag ko pa sa inyo, ito. Pinaliwanag naman ni Apostle Paul pa. Sabi niya, kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin.
At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin, nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Okay, sa English natin ito, baka mas maintindihan pa niya. I have been crucified. I have been crucified with Christ. Ibig sabihin, yung sin mo, nandun sa cross. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Kasi kahit magkasala ako, I believe He is my Savior. I believe He has redeemed me. I believe justified ako by faith in Jesus Christ. I believe I am cleansed by the blood, who loved me and gave Himself for me. Mag-repent tayo, mag-turn around. Kung ikaw ay dating idol worshiper, stop your idolatry. Tigilan mo na yung i-idolize mo, maging yung BTS. At saka, tigilan mo na yung i-idolize mo yung K-pop. Hello, nandiyan ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? Now, sa Romans 10, verse 1 to 4, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have zeal for God, but not according to knowledge. Verse 3, For they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to God, to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Tagalogin natin to, diretsuhin natin, tuloy-tuloy. Mga kapatid, ang marubrub kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Napatunayan ko sila nagsisikap na maging kalugod-lugod sa sukdo lang sila, lumakad ng paluhod at magdala ng mga kandil at mga bulaklak. Okay. Subalit, mali ang kanilang batayan. Sapagkat hindi nila nakikilala ang pagpapawalang sala na regalo kaloob ng Diyos. At nagsisikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian o katapusan ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Kaya yung shield of faith, by faith, ninyo, Ephesians 3:17, upang si Kristo'y manirahan sa inyong mga puso. Paano siya maninirahan sa inyong puso? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Okay, Englishin natin yan. Tinan niya. That Christ may dwell in your heart through faith. That you being rooted and grounded in love. Kaya yung faith, you will believe you're not alone. Hindi ka nag-iisa. By faith, you believe. If God is with us, who can be against us? By faith. Because Christ dwell in us. Si Kristo nananahan sa ating mga puso. Amen po ba tayo doon? Galatians 3:2, tira nyo. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Kailan natin naunawaan? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Kaya yung shield of faith, napakahalaga nating maintindihan. Tagalog. Okay. Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggapan ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Paano nyo nakamtam ang banal na Espiritu? Amen po? Sa kautusan ba o pananampalataya? Kay Kristo. Para ang kasalanan maihiwalay sa atin, tayong hindi karapat-dapat ay maging karapat-dapat. Amen po. Kaya napakahalaga. Balik ulit tayo doon. Verse 16 ng Ephesians 6. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Helmet, sword.
Helmet to guard your mind. Sword, the Word of God. You can attack by the Word. In Jesus' name. Yung i-declare mo. You declare. The sword, you declare. The Word of God. Nasusulat. Paano nilabanan ni Jesus? Ang diablong tumutokso sa kanya sa wilderness, nasusulat. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Nasusulat. It is written. Okay. And take the helmet of salvation. Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Verse 19, and for me, the utterance may be given to me that I may open my mouth boldly, na may hataw pa, boldly, to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Amen po. Malugod nawa ang Panginoon sa ating pagbabasa, pagsaliksik sa kanyang salita sa umagang ito at may practice natin ang kanyang itinuturo sa atin. At makawala tayo sa espiritu ng relihiyon sa ating buhay. Amen po.